What's up guys? It's your boy Motuge. Today's video ay gamit natin ang MT-03 2021 model. I-review natin ang MT-03 kung maganda nga ba gamitin ang MT-03. Sisi neto is 321 to be exact. Ito yung tinagurian na Master of Board. Kaya siya MT-03. Yan. Ito yung pinaka naked bike ng Yamaha. Pag sports bike naman is R3. Same lang naman sila ng engine. Ang pinagkaiba lang nila is R3 or sport bike. Ito naked bike, masarap dalhin. At ang kagandahan nito is napaka lakas ng torque nito. M203 rin yung ginamit natin sa Marinduque loop. Kaya napansin ko based sa observation and sa maneuver natin sa paggamit ng M203 is napaka-smooth niyang dalhin sa mga long rides, sa mga singitan, and also once sa mga bangkingan, goods na goods rin tong gamitin. Sa power naman, hindi ka mabibitin. Diba? Ang bilis niyang kunin ng 100. Ang hindi lang kagandahan dito kasi hindi siya expressway legal. Uy, nakapasok oh. Expressway yan pare. Ayun yung problema dito sa M203. Hindi siya expressway legal. Bitin pa. Hindi pa sinagad na MT-04. Yeah, para 400cc. 303 lang eh. Disadvantage lang talaga dito is hindi siya pwedeng ipasok sa expressway. Kung naghahanap ka ng mga expressway legal, hindi to para sa'yo. Pero kung gusto mo sa mga city ride, sa mga dito lang, hindi ka naman pumapasok sa expressway, masasuggest ko napakaganda nito. Handle niya, sa experience niya, and madali lang siyang makita yung mga controller niya, like yung mga push button niya, like ito, sing light, high beam, and then ito yung busina. Yan, tapos signal light. Yan, medyo madali lang. At ito naman yung pinaka hazard. Yan, di ba? May hazard na to. Tsaka yung pinaka signal light niya is naka LED na rin, front and rear. Yan, naka LED. Kaya maganda na yung signal light na ito ay yung ilaw, kasi puro LED na talaga lahat, wala na siyang bulb type. Kung mapapansin nyo, medyo nakaganon ka talaga. Tapos yung pinaka height na ito, napakababa lang na ito, men. Kaya okay to sa mga maliliit na bias or hindi ganon katangkaran. Etong MT-03 na relax lang, hindi ka mapapagod sa pinakamalayong daan. Okay yung gamitin ng M203. Pero kung gusto niyo naman ng mga sport bike na type R3, ito yung ang kakambal niya, yung R3, which is sport bike. Ito kasi naked bike, kaya maganda-ganda rin. So ito yung MT-03 2021 model. Yan, napakaganda ng itsura na ito, men. Sobrang solid na may pag-glossy na may black and may halong matte. Kaya napakaangas ng datingan na ito, men. Front and rear LED na yung pinaka signal light niya. And kung mapapansin nyo, napakababa niya. Ayan, no? Baba niya, no? Naka flat footed tayo dito, men. Napakalaki ng radiator niya, and naka dual cylinder na rin to. Yan, kaya medyo maganda yung tunog nito. And then kung mapapansin nyo dito, ganyan yung logo niya, neutral, signal light, yan. Tapos ito yung pinaka hazard niya. And then ayan, pag binuksan nyo to, yan, bababaan mo lang, pag ganun lang. And then beam, passing light, and then yung ito yung mga indicator niya na check engine and all. Ito yung select, yan. And then ito yung reset. Ganun lang yung pinaka mechanism ng pinaka button niya. So sasabihin ko na rin kung ano yung mga nagustuhan natin dito sa bike at yung mga dislike natin.
So kasi yung MT-03, ito rin yung ginamit natin sa papuntang Marinduque Loop. Almost na sa 900 kilometers yung tinakbo natin doon. Balikan kasi inikot pa natin yung Marinduque and balikan hanggang Manila. And then based sa napansin natin or sa paggamit natin dito sa MT-03, ang una kong napansin agad dito is napaka-responsive ng throttle niya. Kaya siya tinagurian na the master of torque or MT-03, the master of torque. Yan. Dahil na rin sa maganda yung torque niya. And sa mga singitan hindi ka mahihirapan kasi this bike is lightweight, 300cc pero napaka lightweight ng bigat niya. And then ayan, sa mga singitan kayang-kaya. Diba? Mababa yung pinaka RPM niya kasi nai-hit niya yung pinaka gusto mong RPM. And then maganda kasi sa mga low RPM is nakukuha mo agad yung gusto mong RPM, like nai-hit mo yung pinaka target mo, like pag magpapa-overtake ka ganun, low RPM mas mabilis yung pinaka torque nya. Eto napaka low RPM pero napakalakas ng hatak nya. Yan, napakabilis ng responsive net, man. Ayun, pwede pang umangat to eh. Pero mamaya titesting natin yung bilis neto. Hindi ka naman mag-expressway, this bike is napaka-recommended kung sa mga city-city ka lang or tatawid ka lang or hindi ka papasok sa expressway. Maganda gamitin to. Tapos ito yung pinaka-indicator na kailangan mo na mag-shift. Ayan, titesting natin dito sa C5 kung gaano nga ba kalakas ang MT-03. Kasi medyo traffic, hindi tayo makapagpabilis. Pero versus sa observation natin, pabilis niya na-hit yung 100 kilometers per hour. Ito rin yung ginamit natin na Marinduque Loop. And napansin ko doon, hindi ka mangangalay, hindi ka mabibitin sa power. Kasi kung city-city lang, napakaganda gamitin to. And hindi gano'n siya kalakas sa gas. Saktuhan lang yung gas na ito. Kaya nagustuhan ko rin to. Diba? Diba? Nahihit niya agad yung 100 kilometers per hour. Ang disadvantage lang talaga na ito is hindi pa siya pumasok sa sa expressway legal eh. Kasi yung price range na ito medyo pricey and halin tulad na natin sa mga expressway legal. Pero ayun nga, hindi pa siya napasok sa expressway legal. Ayun yung pinaka biggest disadvantage na ito. Pero overall napaka goods. And syempre sa mga big bike talaga ang disadvantage talaga is wala kang malagyan na compartment na ito. Pero overall napaka magandang gamitin to sa mga cornering, sa long ride, hindi ka mangalay or masyadong mapapagod kasi naka-upright siya. At sa mga singitan hindi rin eh, kasi magaan eh. Magaan siya compare sa mga ibang CC. Pero overall, napaka magandang gamitin netong MT-03. Kung hindi ka papasok na expressway, napaka-suggest ko tong MT-03. Next time gagawa tayo ng video compare sa mga comparison sa mga naked bike like NK400, 390 and MT-03. Ano ba yung mga difference nila? So abangan nyo yung next vlog natin. Papakita ko sa inyo kung ano ang mga differentiate or mga kagandahan sa mga naked bike. Ano nga ba ang preferred at pasok sa budget at maganda gamitin for daily. So dito muna natin tatapusin ang ating vlog. Maraming salamat sa patuloy na suporta at sumusubaybay sa ating vlog.
Once again, this is Moto Huge. Peace out. See you next vlog.